namang napakasaya at napakagandang pagkakataon na tayo'y muling magkasama-sama dito sa ating programang Sinusubaybayan ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan. At kasama natin, siyempre, ang ating kapartner dito sa programang ito, si Pastor Nestor Ilioma, ang tagapagturo sa Manila Adventist College. Kamusta kayo, Pastor? Ang Diyos ay napakabuti, Pastor. Nasa ating pag-aaral, ako ay lubos na napagpapala. At ako'y natutuwa na sa ating pagdadalaw ng ating mga iglesia sa iba't ibang lugar, ay marami ang tumutugon at nagsasabing nagiging gabay nila at tulong sa pag-aaral ang ating ginagawang pagtalakay sa programang ito. Kaya naman pinupuri natin at pinapasalamatan ang ating Panginoon sa pagkakataong katulad nito na madala natin sa kanila ang napakahalagang mga aral na nakukuha natin mula sa ating Sabbath School lesson quarterly. At dala nito na sa ating pagdalaw, hindi mawala na yung mga kapatid ay talagang maalala natin. Tama, napakahalaga ang kanilang pananalangin at pagsuporta. Gusto kong batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa programa, sa magkapatid na Piscasio doon sa Bukal Church. So patuloy nawang pagpalain kayo ng Panginoon. At ang iba pang mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. O sa Estados Unidos, yung mga galang, nakausap ko at sila'y nagpapabot din ng pasasalamat. So binabati po namin kayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang serye na ng ating pag-aaral. Dito sa ating talakayan na may pinamagatang ang manang di nasisira. Pag-uusapan natin kung ano ba itong manang ito na hindi nasisira. Kaugnay nito ang paraan kung paano natin matatanggap ang manang ito. At dito rin ay ating tatalakayin ang paraan ng ating pamumuhay bilang bagong nilalang tungo sa pamumuhay na mayroong pag-asa. Alam nating lahat, mithiin natin ang pag-asa. Na sa pag-asa makakasumpong tayo ng kagalakan. Kaya nga't napakahalaga na subaybayan natin ang talakayang ito dahil titingnan din natin ang mga turo ni Pedro na kahit na tayo dumaranas ng pagsubok, dapat tayo ay mayroong kagalakan at may buhay na pag-asa. At ihimukin natin ang bawat isa na mamuhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos na tinawag sa pamamagitan ng Diyos upang mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, at kabanalan. Subalit bago tayo dumako sa napakahalagang bagay sa pag-aaral na ito, hilingan natin si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, sa banal na oras ng aming pagtalakay ng inyong salita, ay nais naming inyong patawarin kami sa anumang karumihan ng kasalanan na inyong nakikita sa aming puso at sa aming kaisipan, upang kung magkagayon walang magiging balakid sa aming pagpapahayag at pagkaunawa ng aming mga taga-subaybay sa mga paksang aming tatalakayan. Salamat po sa dalawang aklat ng 1 Pedro at 2 Pedro na siyang magiging sentro ng aming pag-aaral sa buong trimestreng ito. Nawa maranasan namin na makita ang mga banal na katotohanan na magpapalaya sa amin at may bibigay ng kapangyarihang mamuhay na may kabanalan. Salamat po sa biyaya ng aming Panginoong Hesus na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasang mamuhay at sumunod na mayroong kagalakan at paglilingkod na may pag-ibig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tingnan natin ang ating susing talata na masusumpungan sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 22. Ang sabi dito, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Pastor, gusto ko itong talatang ito. Kasi dito ko nasumpungan ang isang bagay na dapat nating maunawaan. Ang isang tao ay isang makasalanan. Ayan, Pastor. Pag nagsimula tayong mag-aral ng salita ng Diyos,
At ito ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu at naiintindihan natin ang mga salitang ito. At nagsisimula tayong tumalima o sumunod sa mga katotohanan ito. Ginamit yung salitang nililinis natin ang mga ating kaluluwa sa pamagitan ng pagtalima ng katotohanan. Napakaganda. Paano daw tayo nalilinis? Of course, ang lumilinis sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Yung dugo niyang nabubo doon sa krus. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pero yung mga ugali, yung mga hindi tamang mga practice sa ating paumuhay, paano ito unti-unting nawawala? Sa pagtalima ng katotohanan, ito'y nababago ang ating pamumuhay sa araw-araw. Ito yung nais na idiin ni Pedro sapagkat ito yung kanyang naranasan sa kanyang buhay. Isa siyang hot-tempered, subalit sa paglipas ng panahon, yung pagsunod niya sa katotohanan na si Kristo ay mapagpakumbaba, naging mapagpakumbaba ito hanggang sa kamatayan. At mapapansin natin na ni-request niya at later on mapapansin natin na siya na mismo yung kanyang pagpapakababa. Ayaw niyang matulad na ipako na nakataas ang kanyang ulo, kundi kanyang hiniling na ang kanyang paa ang nasa itaas at ang kanyang ulo ang nasa baba. Hindi siya pwedeng maging equal ng kanyang Panginoon. Ito yung pagbabago na nagagawa sa pagtalima sa katotohanan. So dito sa talata na binabanggit natin, nakita natin dito kung paanong nabago ang buhay nitong si Pedro. Kaya nga, mga kaibigan, dito sa aklat nitong si Pedro, napakagandang alamin natin hanggat maaari kung ano yung konteksto ng kasaysayan ng kanyang sulat. Kaya nga, nais nating itanong kay Pastor Ilioma kung ano ang pangunahing ating isasaalang-alang kung pag-aaralan natin ang mga bahagi ng aklat na ito. Ayan, Pastor, unang-una sa lahat na nais kong ating papansinin at sa sino mang nag-aaral ng Biblia. Kasi kung minsan, basta nagbasa na tayo, halasigi dito, ay wala yung tama. Dapat magtatanong tayo noong mga katanungan na basic. Unang-una sa lahat ay para kanino at ano yung unang audience ng aklat na ito nang ito isulat. Para kanino? Sino yung unang mga tumanggap at ano yung kalalagayan nila? Ikalawa, ano yung kadahilanan kung bakit ito isinulat ni Pedro para dun sa mga taong yaon na kanyang sinulatan o yung mga kapatid sa iba't ibang iglesyang nakakalat doon sa mga lugar na mamaya ay babaybayin natin. Ikatlo, ano yung historical context? Ang ibig sabihin ay ano yung sitwasyong kinalalagyan ng mga mananampalataya nang ito'y masulat? Sila ba ay nasa pag-uusig? Sila ba ay nasa kahirapan? Ano ang context? Sila ba ay nasa mga gera? Sila ba ay mayroong taggutom na nagaganap? Para maintindihan natin yung pabalita. At ikatlo ay ano ang sinasabi ng manunulat at bakit niya ito sinulat. Ayan. So, dapat tatanungin natin bakit niya sinabi ito? Dahil merong sitwasyong nangyayari na dapat niyang tugunan. Ito yung mga ilang konsiderasyon na dapat nating makita. Pag nag-aral tayo, hindi lang ng aklat ni Pedro, kundi ng iba pang mga aklat sa banal na kasulatan. Kaya sa bawat pag-aaral ng banal na kasulatan ay lumalabas ang ilang mga katanungan. At hanggat maaari ay malaman din natin kung ano yung kasagutan. At sa pamagitan ng tamang pamamaraan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, makukuha natin yung tamang kasagutan. Tama yun. So kaya napakahalaga yung binanggit ni Pastor Ilioma na sa pag-aaral ng aklat ng banal na kasulatan, lalo tigit dito sa sulat ni San Pedro na atin ngayong tinatalakay, tingnan natin kung ano ang konteksto. Ayan. At ano sinasabi ng sumulat at kung bakit niya ito sinasabi. So, tunghayan natin ang aklat nitong si Pedro. Ayan, Pastor. Nais kong hilingan ka, Pastor, kasi basic information na ang ating tatanungin ay talatang 1 ng 1 Pedro 1. Ayan. 1 Pedro 1, ang talata ay 1. Ang sabi dito, si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Ayan, mapapansin niyo, Pastor, ang unang binanggit ditong pangalan, Pedro. Pedro. Ayan. Bakit? Kasi ito pong aklat ay isang sulat. Papansinin natin, itong 1st and 2nd Peter, ito po ay isang tinatawag na epistle. Nung panahon ng mga taga-Roma, ito yung paraan ng kanilang pagsulat na pagsusulat ka, i-introduce mo kung sino ka. Hindi pwedeng
pag sumulat ka, kasi ngayon, pag sumusulat ka, yung pangalan, sa ating panahon ngayon, ang paraan ng pagsulat, ang pangalang una mong makikita, yung sinusulatan. Sa kanila noon, hindi. Ang una mong mababasa, sino yung sumulat. Ayan. Nasa unahan yung ako, si Pedro, at ano daw si Pedro Sido? Apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba yung apostol dito? Iba yung disipulo, iba yung apostol. Ito yung dalawang role ng isang mananampalataya. Yung disipulo, yun yung tagasunod. Yung sinasanay na maging mensahero ng ating Panginoon. Pero siya, hindi na siya. Tapos na siya doon. Isa na siyang apostol. Nang ibig sabihin, siya na yung isinusugo at binigyan ng kapangyarihan, siya yung tinawagan ng ating Panginoong Hesus na magdala ng pabalita ng kaligtasan para sa ibang mga tao. So yun yung ikalawang bahagi. At para kanino? Ayan, tinanong dito, para kanino? Sa mga hinirang na nangingibang bayan. Ayan, to the elect in exile. Ayan, mamaya babaybayin natin. Bakit sinabing elect? Ayan, at pinili. Bakit mga nangingibang bayan, exile? Ano ba ito? Hudyo ba itong mga ito? Sila ba yung mga hintil? Sa mga scholars ngayon, Pastor, maraming pagtaaral. Mayroon akong libirong binabasa doon sa seminaryo yung pinag-graduatean ko. Ang opinion ng writer na teacher ko ay ito yung mga ay marahil ay sila yung mga Hudyo na nasa exile. Ayan. Kasi ito yung panahon na ang mga Hudyo ay nasa diaspora. Ayan. Pero papansinin niyo na sila yung mga hinirang. Idinugtong yung hinirang or elect, hindi lang naman Hudyo ang mga elect, kundi pati ang mga Kristiyano, elect na rin. So dito, it can refer to Kristiyanong mga hintil o Kristiyanong mga Hudyo. Ayan. So lilinawin natin yun, Pastor, para malinaw. Nasaan sila? Sa mga bayan at pinangalanan yung mga bayan, Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Ito yung mga lugar doon sa province ng Asia Minor. So, ang audience o yung mga iglesia, yung mga kapatid naroon sa mga lugar na ito, mga Kristiyano na marahil ay Hudyo at mga hintil na natinawagan, nakatanghap sila ng pabalita ng kaligtasan at tumugon at naging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At binabanggit dito na itong mga Kristiyanong ito o di kaya mga Hudyong ito, ito'y nasa pangangalat. Ano bang ibig sabihin ng pangangalat? Ayan, scattered yan eh. Ang ibig sabihin, diaspora, yung term na ginagamit. Kasi nung pag-usigin ang mga Hudyo, alam natin na mula sa Ehipto, sila ay kumalat na. Sa panahon ng Babylonia, kumalat na rin, nagpunta sa iba't iba dahil sila ay pinag-uusig. At hanggang dito sa panahon ng Roma, kumalat na rin sila. Bakit? Sa Jerusalem, pinagpapatay sila. Itong mga Kristiyano din, napasamang kumalat sa iba't ibang dako. Kaya ang pabalita ng Kristiyano, Pastor, ay pumunta sa iba't ibang mga dako. Iba't ibang lugar. Kasi originally, mga Hudyo ang unang mananampalataya, kagaya nila Pedro, at nakahikayat na lang mga ibang hindi mga Hudyo, kundi mga hintil na naging Kristiyano. Ayan. So maliwanag ngayon na itong sinulat ni Apostol Pedro ay para doon sa mga Hudyong ito na nangangalat. So nangangahulugan na meron siyang tinutumbok ng mga taong babasa nitong kanyang mga sinulat. Ayan. Sa 1 Pedro Kapitulo 2, punta na natin, Pastor, talatang 12, para linawin natin kung sino itong mga ito. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ayan, sa kayo'y nangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. So nasaan sila? In the midst. Andun, kalahok na sila ng mga tao na mga hintil na ibig sabihin, hindi sila mga Hudyo from the very start, pero kabahagi na sila nung lipunan ng mga hintil. So it's not a community of Jew, it's a community of the Gentile. Napahalo itong mga Hudyo na naging Kristiyano. So ano tawag natin sa kanila? Kristiyanong hintil. Ayan, halo na yon. Nandun na ang mga Hudyo, nahikayat yung ibang mga hintil. So mixture na ito, Pastor. Ayan. So yung emphasis ng ating leksyon, hindi lang purong Hudyo, hindi rin purong hintil, kundi magkakasama na sa loob ng iglesia, magkakasama na yung mananampalatayang original at saka yung mga nahikayat galing sa labas. So hindi lang natin makita kung ano yung level ng pagkahikayat nitong mga Hudyong ito, ng mga Kristiyanong ito. Ganun pa man,
ay napakagandang tingnan natin yung pangunahing impormasyong ito. Dahil mayroong isang napakahalagang salita na binanggit itong si Pedro. Ano ba yung ibig sabihin niya ng kanyang sinabi na sila'y mga pinili, sang-ayon sa kaalaman o yung foreknowledge ng Diyos? Ayan, napansin niyo, Pastor, ating basahing muli, talatang 2 ng 1 Pedro 1:2. Ang sabi dito, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisika ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Pinili, maganda yung ginamit dyan sa yung translation eh. Pinili. Sang-ayon sa pagkaunawa ng Diyos Ama. Ayan, foreknowledge yung ginamit doon. Ano yung foreknowledge? Yung kaalaman ng Diyos bago pa mangyari. Bago pa mangyari. Kaya nga before. Kaya ibig sabihin niya ay before may kaalaman na ang Diyos na ang mga taong ito ay gusto niya silang maligtas. Ayan. At ang Diyos lamang ang merong ganong katangian. Meron, ayan. Nakikita ng Diyos kung ano yung mangyayari. Ayan. So, dito, kanya nang pinili ang mga taong ito. Now, sino yung mga taong ito? Itong lahat ng taong nabuhay dito sa balat ng lupa, Pastor, mula sa pasimula kay Adan, ay kanya nang pinili na na maligtas mula sa pasimula. Yan. Kahit ayaw ng Diyos, meron pong kasing concept na elect na kakaiba dun sa ating turo, yung concept na predestination na ang Diyos namili ng maliligtas at namili ng hindi maliligtas. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos ang namimili kung sino yung maliligtas at sabi niya, ikaw dito ka sa impyerno, dito ka sa langit pupunta. Hindi tayo naniniwala sa ganoon. Pagka ganoon may papagkabayas ang Diyos. Parang hindi siya Diyos ng pag-ibig niyan. Ayan. Kundi makikita natin na ang Diyos Ama mula sa pasimula nang planuhin ang plano ng kaligtasan, ang gusto niya, ang lahat ng tao na nilalang mula sa pasimula ay magkaroon ng karapatang makarinig ng pabalita ng kaligtasan at maligtas. Napakagandang pagtuunan natin ng pansin. Yung dalawang bagay na binabanggit niyo, Pastor, yung salitang pinili na kung papaanong ang Diyos ay pumili ng mga tao, hindi sa paraan na pinili lang niya yung kanyang gusto. At ang ikalawa, yung sinasabi nating kaalaman ng Diyos bago pa naganap ang isang pangyayari. Dito, tukuyin muna natin yung minsan kasi parang mas madaling maintindihan yung foreknowledge. Tukuyin muna natin itong foreknowledge na ito. Ano ba yung panukala ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan bago ang paglalang? Ayan, Pastor, nais kong iyong pansinin. Doon sa Epeso, tingnan natin at tunghayan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Kapitulo 1, ang talata ay 4. Nilinaw dito ni Apostol Pablo na siya rin namang kaisipan ni Pedro. Dito sa Epeso 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang sabi rito ay pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. From the very start, pinili niya tayo. Pinili na tayo. So, ano ba ito? Nang ang Diyos ay magpanukala na ang tao ay lalangin, meron na ring panukala na kung ang tao ay magkakasala, may plano na ng kaligtasan. At ang gusto niya, Pastor, yung taong magkakasala, magkakaroon siya ng karapatan lahat na magkaroon ng karapatang maligtas. So walang itatangi? Walang itatangi. Very, very basic ito. Na ang Diyos, ang kanyang panukala, yung foreknowledge niya na sinasabi natin, gusto niya na ang lahat ay maligtas. Pero ang tanong, maliligtas ba ang lahat? Hindi. Kasi yung concept dito that contradicts the point is yung salitang pagkapili. Kasi para bang ang Diyos ay ito dito lang, ka. Ito lang. Ayan, ito lang. Ayan, hindi kasama. Kung hindi ka napili, kahit ano gawin mo, hindi ka maliligtas. Itong elect dito, election ito is for all. Para sa lahat. Para sa lahat. Lilinawin natin. Kaya nga, yung mga talata sa ating leksyon ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, papansin, dun sa Titos, Pastor, nais kong pansinin. Gusto kong pansinin natin kasi ito yung concept natin na dapat nating idiin sa ating kaligtasan. Titos 2:11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ayan.
So, ano daw? Nagpakita ang biyaya ng Diyos. Sino yung biyaya? Ang ating Panginoong Yesus na may dalang kaligtasan, Sa lahat hindi sa ng tao. kakaunti, kundi sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin, dahil napakita sa lahat ng tao, meron silang karapatan na maligtas kung sila'y magpapasya na maligtas. So, ang lilinawin natin, ang panukala ng Diyos, ang lahat ay maligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. So, nangangahulugan, napakalinaw na bago pa ang paglalang, kung magkakasala ang tao, nasa kaalamanan ng Diyos na pipiliin niya ang lahat ng tao na sumunod sa Kanya. Tama yun, Pastor. Very basic yun na dapat nating, hindi tayo naniniwala doon sa concept na ang Diyos ay ididestino kanya. Kasi yung term na predestined ay parang ikaw ay para sa impyerno, ikaw ay para sa langit. Paano kung si Pastor Sabat ay napunta doon sa destino ng para impyerno? Nandito pa tayong nag-aaral-aral. Hindi ganun ang tao, siya ang pipili. Ibibigay ng Diyos ang buhay at ang kamatayan, ikaw ang pumili. Ayan. Gusto niya, doon tayo pumunta sa buhay. Pinupwersa ba ng kaalaman ng Diyos ang pagpili ng mga tao baligtad sa Kanyang kalooban? Ayan, Pastor, nais kong iyong pansinin, merong tatlong bagay tayong tinitingnan na ngayon. May pangatlo kang idinagdag. Una, yung pagpili ng Diyos. Ikalawa, yung kanyang foreknowledge, yung kaalaman niya. At ikatlo ngayon, yung pagpili naman ng tao. So, may pagpili ang Diyos, may pagpili ang tao. Ito yung unique na ibinigay sa tao nang siya'y lalangin bago pa siya magkasala. Ang pumili, ang gusto ng Diyos, pumili siya ng mabuti. Pero nang ang tao'y magkasala, karamihan na ng kanyang pagpili ay hindi na mabuti. Kaya nga nangailangan ng ating Panginoong Yesus ay magkatawang tao para mabago yung ating kaisipan kung tatanggapin si Kristo na ating personal na tagapagligtas. So papansinin mo, Pastor, maliwanag ang tinuturo ng Biblia na ano daw? Na ang yung pagpili ng tao ay hindi pwersahin ng Diyos dahil alam niya. Yung pagpili, hindi kanya pipilitin na magpasya. Hindi. Ikaw ang magpapasya. Ibibigay niya yung option na ikaw ay maligtas at yung consequence kung hindi ka magpapasya. Ikaw ang pipili dahil you are a free moral being. Yan. Ito yung uniqueness natin. Ito nga yung kinuha ng Diyos na risk nang lalangin niya ang tao na mayroong freedom of choice, the possibility to commit sin. Okay, napakaliwanag. Itong isang salita na binanggit nitong si Pedro sa kanyang sulat na salitang pinili. Ngayon ay naintindihan natin kung paanong pinili ng Diyos ang lahat ng mga tao. Na ang paraan ng pagpili ng Diyos ay hindi pinupuwersa ang tao na sumunod sa Kanya. Kundi binibigyan niya ng kalayaan ng tao na piliin siya kung nanaisin nila. So maliwanag na kung saan ay itong salitang ito na ginamit nitong si Pedro, ni Apostol Pedro, ay napakahalaga na dapat nating maunawaan. Ngayon, ay ano ang mga pangunahing tema ang nabuo nitong si Pedro sa unang bersikulo ng Kapitulo 1? Ayan, sa Kapitulo 3, Pastor, versikulo 3 hanggang 12 ng 1 Pedro 1, ay mapapansin natin may tatlong malaking tema o paksa na nais na idiin ni Pedro dito sa mga mananampalataya na mga pinili na maligtas. Kapitulo 3 hanggang 11. Versikulo 3 hanggang 12. Purihin ang Diyos Ama, Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig,
bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita. Gayunmay inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Ayan, Pastor, mapapansin ninyo, may tatlong bagay na idinidiin dito na paksa o tema ng kanyang ididiin sa iba pang mga bahagi ng kanyang aklat. At sa talatang 12, Pastor, 12. ipagpatuloy ko, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo sa mga bagay na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. Ayan, Pastor, pansinin natin dito, tatlong bagay, lilinawin natin. Oho. Unang-una, binanggit yung biyaya. At ang biyaya dito, hindi lamang sa Panginoong Hesus, kundi sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. Ang biyayang ito yung nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayan, okay. So, nandun yung tema ng pananampalataya at kaligtasan sa magitan ng biyaya. Yan, idiniin ni Pedro yan. Ikalawa na idinidiin niya ay yung pagbabago ng kabuhayan ng mga Kristiyano sa magitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So, yung power na tayo yung mabubuhay na may kabanalan, yung susunod tayo ay sa magitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. There is power in the resurrection of Christ. At yung uli, mapapansin natin na yung pag-asa sa mga tao na dumaranas ng mga pagsubok at paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya. Yan. Ang setting ng Pedro, itong mga ito, Pastor. Unang-una, yung mga unang mananampalataya, nakaalim nitong mga taon na binanggit natin dyan kanina, ay mga membro ng iglesia na pinag-uusig ng mga Romano ng mga panahon iyon. At nagkakaroon sila ng pagdududa kung yung kaligtasan nila ito totoo o hindi. Yung assurance ng kaligtasan. Kaya dito tiniyak niya na meron kayong, yung pamagat ng ating leksyon, Pastor. Meron tayong manang di nasisira. Ano ang ibig sabihin? Yung manang na yun, nakatago, nakalaan para sa atin hanggang doon sa kabilang buhay na hindi pwedeng nakawin ng sinuman. Ito yung idinidiin ni Pedro sa lahat ng mananampalataya at bumabasa ng kanyang sulat ng mga panahon yun. So, napakaliwanag na kung saan ay pinakita ni Apostol Pedro sa mga sulat na ito. Una, nandoon yung tatlong persona, na biyaya sa tatlong persona. At ikalawa, kung paanong ang Kristiyano ay nababago sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon, Pastor, siguro tingnan natin yung pasimula kung paano ang isang Kristiyano ay nababago. Ayan. So, pansinin natin, Pastor, 1 Pedro Kapitulo 1, talatang 3. Balikan natin ito, tsaka 21. Ayan. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. 21. Sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos na bumubuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalhatian kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ayan. Alam mo, Pastor, ang resurrection ni Jesus, ito yung kakaiba sa lahat ng mga relihiyon sa balat ng lupa. Ayan. Yung mga founder ng mga iba't ibang mga religion ay mga nasa libingan. Pero the founder of the Christian Church ay wala sa libingan. Ito yung nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ipangaral ang Ebanghelyo, yung mabuting balita na yung namatay, nabayubay sa krus, inilibing, ay muling nabuhay. Ito rin ang gagawin niya sa sino man na dadanas ng kahirapan, mamamatay tayo dito sa balat ng lupa. Pero hindi tayo mananatili sa lupa kung tayo ay may pananampalataya kay Kristo. Babangon tayo sa ikalawang pagbabalik ni Jesus at tayo'y babaguhin at bibigyan ng isang buhay na pag-asa. Ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. The power of the resurrection is the power of the gospel. Kaya nga,
kung ikukumpara natin ang mga sulat ni Pablo sa mga sulat nitong si Pedro. Apostol Pedro, makikita natin na may kinalaman itong pagkabuhay na maguli sa kung papaanong ang isang tao ay mababago sa kanyang kalagayan. Kasi tinutukoy dito yung pagiging bagong nilalang ng isang tao. Yung bang ABC na siyang lagi nating napapakinggan ng pasimula ng pagbabago ng isang tao ay yung siya ay maging bagong nilalang. Mahikayat kay Kristo at sumunod yung magkaroon siya ng pananampalataya kay Kristo. Bukod sa pagkahikayat na mapasok ang pagsisisi, pagpapahayag ng kasalanan, yung kanyang bautismo at at pananampalataya kay Kristo na may malaking kinalaman doon yung pagkabuhay na maguli. Kasi naglalarawan ito na kung wala ang pagkabuhay, walang kwenta. Walang pagbabago sa buhay. Walang pagbabago. Kasi nga kinakailangan kang mamatay bago ipanganak na muli. Ayan. Kakaiba ito doon sa concept na reincarnation. Ito ay, ikaw ay mababagong nilalang kung ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan at babangon ka na bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ito yung tinuturo ng mga alagad, lalong-lalo na si Pablo at si Pedro. Yeah. Kaya nga't si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At siya ay nalibing at muling nabuhay. Nabuhay na maguli. Nabuhay na maguli na isang katibayan na pinakikita na ang isang tao na naglibing ng kanyang kasalanan, na nalibing sa kasalanan, at kapag siya'y bumangon mula sa libingan ng kasalanan, bago na siyang nilalang. Meron na siyang taglay na bagong buhay. Ayan. So yun ang kapangyarihan ng resurrection. Ng resurrection. Kaya nga, ngayon, hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay bago ng nilalang, hindi ka nadaranas ng mga pagsubok. Ayan, Pastor. Dahil hindi, isinunod ni Pablo sa talatang 4, ulitin natin, Pastor, verse 4 ng 1 Pedro 1:4. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ayan. So, isang manang di nasisira, kasi dito sa lupa, Pastor, nasisira yung mana. Pinamanahan ka ng bahay. Masisira lang yan. Pinamanahan ka lang magandang kotse o ano pa man dyan, pwedeng nakawin, pwedeng mawala. Pero yung mana, yung buhay na walang hanggan, nilaan para doon sa mga magtitiwala sa Panginoon, walang kasiraan yon, Pastor. Ito'y magpahanggang wakas. Alam mo pang bilangin pagka magpahanggang wakas? Hindi Ito ay hindi mo pwedeng baybayin kung gaano katagal yung buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, yung quality ng buhay. Yung buhay na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya, naririnig ko rin palagi, at tayo, nagpipreach tayo sa mga simbahan na lagi nating sinasabi na ang isang mananampalataya ay lalago sa pananampalataya kapag siya'y dumaranas ng mga pagsubok. So kaya nga, ang tanong natin ay, paano lalago ang ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok? Ayan, napakaganda nun, Pastor. Dito sa 1 Pedro, uunahan ko na, 5 ang talata ay Gs. Ayan. Bagamat tatalakayin natin ito sa mga darating na leksyon, pero ididiin ko na, yung tanong mo kasi ay paano. 1 Pedro 5 talatang Gs. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ayaw, napakaganda ng talata, Pastor. Sa inyong pagbatang sandaling panahon. Ayan. So, pahihintulutan ng Diyos yung mga pagbabata. Samantalang narito tayo sa lupa. Ano ang purpose niya? Para tayo pasakdalin, patibayin, at mapalakas sa ating pananampalataya. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari pag dumaranas tayo ng mga pag-uusig, kahirapan, pagdarahop, sakit, at iba-iba pang mga problema sa ating mga buhay at mga sambahayan. Kaya nga, binabanggit sa talatang 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira. Ayan. So, may malaking kahulugan ito dito sa ating pinag-aaralan. Sa pananampalataya natin sa Diyos, dumaranas tayo ng pagsubok. Naririnig kong palagi na ang pagsubok ay katulad ng apoy, ng ginto na hindi pa siya
Dalisay. So, kinakailangan mong idarang sa apoy upang sa ganon ay lumambot at mawala yung mga halo nito. yung mga halo niya, putik. maging puro. So, tayo bilang mga Kristiyano, kinakailangan din pala na dumadaan tayo sa pagsubok. Kailangan pa bang dumaan tayo sa pagsubok para lamang makita kung tayo dalisay o hindi? Sa tingin natin, Pastor, hindi dapat. Pero sa plano ng Panginoon, ito ay mahalagang ingredient para tayo mapasakdal. Doon sa Job, Kapitulo 23, talatang 10. Natatandaan ko yung pag-aaral natin nung nakaraang taon. Job, Kapitulo 23, talatang 10. Job, Kapitulo 23. Narito ang pangungusap ng isang lalaking dumaan sa pagsubok na katakot-takot, sasabihin natin. Grabe ang kanyang naranasan, Pastor, at mahirap ito kung sa atin mangyayari. Versikulo 10. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Wow. Ayan, napakaganda. Narito, musmo sa bibig ng isang lalaking sinubok. You cannot contest with Job. Siya mismo ang sabi niya, sinubok ako, lumabas ako na isang purong ginto. Ayan. Puro sa pananampalataya. Gold represents faith tried in the fire. Doon sa Apokalipsis, Kapitulo 3. Ayan. Kaya mga ginigil namin mga kaibigan, napakaganda yung pagkakasaysay ni San Pablo. Alam niya yung dinaranas ng mga nagkalat na mga mananampalatayang Hudyo o Kristiyano sa iba't ibang lugar na kanyang sinusulatan nito ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. At sa mga pagsubok na dumarating sa kanila, pinapakita ni Apostol Pedro na ito ang siyang magpapalago ng kanilang pananampalataya. Yan. So, dalawa ang purpose, Pastor. Pag Diyos ang nagbigay ng pagsubok, gusto niyang tayo'y lumakas. Pero gagamitin din yung pagsubok na yun ng dyablo para tayo ilayo sa Panginoon. So, pag tayo'y nanlupaypay, sinong nanalo? Ang dyablo. Pero pag tayo'y lalong nagtiwala sa Diyos, kakapit tayo sa Kanya, ano man ang mangyari, ay ang gusto ng Diyos, manatili tayong nagtatapat, ano man ang mangyari sa ating buhay. At saka hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang panagumpayanan. Ako'y naniniwala sa ganyan, Pastor. Sa ating karanasan bilang mga manggagawa ay dumarating ang mga pagsubok sa ating sambahayan, sa ating mga personal na pagministro. Pero lalo tayong napapalakas pagkapanahon na, pag nakatapos na ito at pagbabalikan natin, napakaganda. Ginamit ng Panginoon yung karanasang yon para tayo lalong tumibay, para ma-inspire yung ibang tumitingin sa atin at lalong mapupurihan ang ating Diyos. Kaya nga, alalahanin lamang natin yung mga nakaraang pag-aaral natin na kapag tayo humaharap sa pagsubok, kasama natin ang ating Panginoong Hesus na humaharap din sa pagsubok. Dahil nais niya na tayo magtagumpay dahil nagtiwala tayo sa Kanya na nasasamahan niya tayo sa pagharap sa mga dumarating na mga hamon sa buhay natin. Ngayon, kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok, natural lamang na lalabas kung anong ugaling Kristiyano mayroon ka. Ayan. Kaya nga, sangayon kay Pedro, ano ba yung mga nagpapasigla sa ating pag-uugaling Kristiyano? Talatang 15, Pastor. Sa 1 Pedro 1, ang talata ay 15, 16, 17 hanggang 21. Ayan. Ang sabi dito ay, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ayan, usahin natin, Pastor. Ito yung una, talatang 15 at 16, ito yung unang motivation na nagkakaroon tayo ng magandang Christian behavior. Unang-una sa lahat, ang ating Diyos, yung tumawag sa atin sa kaligtasan, isang banal, sakdal, walang kapintasang Diyos. Dapat tayo na Kanyang tinawag at sinasabing Kanyang mga anak, ay wala rin tayong kapintasan, maging sakdal din tayo at magpakabanal. So, yung karakter ng Diyos, yung likas ng Diyos, dapat maging likas makita din rin yon sa atin sapagkat ito ang reflection dapat sapagkat hindi natin siya nakikita. Paano natin siya ipapakilala sa iba? Kundi sa magitan ng binagong buhay, makikita ng iba kung ano yung Diyos na ating sinasampalatayan. Kaya nga, ang bagay na nais nitong si Apostol Pedro
sa buhay natin, sa araw-araw, makita ang kabanalan ng Diyos. Ayan. So, yun ang basic that should motivate us. Yung karakter at kabanalan ng Diyos. Ikalawa, 17, Pastor. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ayan. Mamuhay kayo saan? Anong sabi doon? Na may takot. Na may takot. Everyone will be what? Judge. Tayo ay hahatulan. Humahatol, sabi rito. Yung Diyos na banal na yun, hahatulan. So merong araw ng paghatol. Yan. So bakit tayo, ba't hindi kayo ganito? Bakit hindi ganyan? Ang pagkilos ninyo. Tama. Kasi, yung ginagawa ko ngayon, now remember tayo ay nililigtas sa magitan ng biyaya. Pero tayo ay hahatulan sa magitan ng kautusan. Yan. Papansinin mo, Pastor, may kaibahan yon. Hindi tayo nililigtas sa magitan ng kautusan. Ayan. Sa sulat ng mga manunulat ng Biblia, we are saved by grace, but we are judged by our works. Ayan. So, yung ating mga pinaggagawa, yung ating mga serbisyong pinaggagawa, doon tayo hahatulan. Hindi yun sa pananampalataya tayo hahatulan. Hindi. Kundi sa ating araw-araw na buhay, dahil nagtakda siya ng araw na tayo'y hatulan. Ang ibig sabihin, magbibigay sulit tayo sa araw-araw yung ating pananalita, pagkilos, paggawa, at pakikasalamuha sa ibang mga tao. Ito'y hahatulan ng Diyos. So, una nating mararanasan yung paghatol ng mga tao. Ayan. So, bago yung paghatol ng Diyos. Pero kung minsan, Pastor, ang paghatol ng tao ay hindi naman nila nababasa ang puso natin. Sasabihin nila, si ganyan, si ganyan. Pero hindi, ikaw naman, alam mo ang iyong sarili at alam ng Panginoon kung sino ka, Pastor. Pero kung titingnan natin itong payo nitong si Apostol Pedro, nakikita natin na kapag ika'y nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos bilang Diyos na banal at nahayag sa buhay mo yung kabanalan, hahatulan ka ng tao na may kagandahan. Ayan. Sapagkat nakikita sa iyo. Nakikita yung kabanalan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, so, konektado yan, Pastor. Konektado. Yung paghatol ng iba, yung judgment na ibibigay nila, it's either reflective doon sa sinampalatayanan natin, o yung negative ang lalabas. Kaya nga, pag-ingatan nating mainam itong pananampalatayang ito dahil sa mga pagkakamali nating magagawa, hahatulan tayo ng Diyos. Ayan. Ang ikatlo, Pastor, ay talatang 18 hanggang 21. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng saserdoteng walang kapintasan at walang dungis. Siya ay tinalaganan ng una bago tinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa pamamagitan niya'y nanampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ayan, papansinin natin, ang isa pang motivating factor ng ating Christian behavior, Pastor, ay yung halaga ng tinubos, ng ginamit para tayo tubusin. Ano yon? Ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Buhay ang naging kabayaran at hindi buhay lang ng ordinaryong tao, buhay ng anak ng Diyos. The Son of God, binigay niya ang kanyang sarili para ikaw at ako'y matubos. Napakabahal na sakripisyo ang kanyang ginawa para tayo magkaroon ng buhay at ng katubusan. Kaya, pinakita dito sa ating pag-aaral, muli na namang binanggit yung manang hindi nasisira. Na kung saan ang manang ito ay higit sa pilak o ginto. Na ang manang ito na pwede nating sabihin yung pagkakaloob sa atin ng kaligtasan mula sa pagkapako ni Kristo doon sa cross. Tama yun. Yung sakripisyo ni Kristo, yun ang guarantee ng ating kaligtasan. Yeah. So kaya nga, napakaganda nitong mga itinuturo sa atin na dapat nating ma-apply sa ating mga Kristiyanong pamumuhay. Ngayon, ano ang ibig sabihin nung salita nitong si Apostol Pedro dito sa 1 Pedro 13, yung pinagkatiwalang lubos ang inyong pag-asa sa biyaya ng nahayag kay Jesus. Yan. Pansin natin, Pastor. Basahin natin ang 1 Pedro 1:13. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesukristo. Ayan, yung biyaya
ng ating Panginoong Hesus. So, sino yung biyaya? Ang ating Panginoong Hesus. Yeah. Yan. Ano yun? Ito yung walang bayad na kaloob ng Diyos na ito yung bibili sa atin, yung buying back. Ayan. Binili tayo mula sa karumihan ng kasalanan at binigyan niya tayo ng karapatan na tamasahin ang pagbabago ng Diyos sa ating mga buhay. Yeah, napakaganda nitong mga payo na ating napapakinggan na kung saan nahayag ang Panginoong Hesus bilang isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga't ito ang dahilan kung bakit tayo ay naging mga Kristiyano. Kaya lang minsan hindi natin alam kung ano talaga ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Yan. Siguro magandang bigyan din natin ito ng diin. Ano nga ba talaga ang pagiging Kristiyano? Ayan, 1 Pedro Kapitulo 1, 22 hanggang 25, Pastor. Hanggang sa huling bahagi ng kapitulo. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita na ipangaral sa inyo. Ayan. Ano Pinangaral yung sa salita? Yung salita, ito, ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ang naglalaman tungkol sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos ang ating Panginoon. Kung walang banal na kasulatan, we will never know about Jesus. Yeah. Ayan. So, dapat mahalin natin na mga Kristiyano ang banal na kasulatan sapagkat dito nakikita natin yung buhay at mga aral ng ating Panginoong Hesus na may kapangyarihang bumago sa atin. Yan. Nalilinis sa atin pag tinalima natin yung ito sa talatang 22. Yung susing talata nung nakaraan, Pastor. Ito yung babago at magbibigay ng kapangyarihan para sa atin. Yeah. Kaya nga, kapag tayo ay nabago sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos at pagtanggap ng Kanyang mga salita, bilang mga Kristiyano, nararapat na makita sa atin yung mga karakter, yung naipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ipinapayo nitong si Apostol Pedro dito sa ating pag-aaral na bilang Kristiyano dapat tayo ay Mag-ibigan. mag-ibigan. Yan, mag-ibigan. Yun, napakaganda ng pangungusap sa talatang 2. Mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Opo. Yan. Ikinonect dito doon sa biyaya yung pag-ibig. Now, ang tanong ay, Pastor, anong klaseng pag-ibig ito? Yung ginamit na salita dito ay hindi agape. Ang ginamit na salita dito ay philos o filial love, nang ibig sabihin, brotherly love. Paano natin mamahalin ang Diyos? Hindi natin nakikita. Kundi, yung ating kapwa, doon natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Kaya nga ang sabi ng Panginoon ng senaryo ito sa lipa, if you have done this unto the least of this, na ginawa ninyo ito sa pinakamababa sa kanila, ginawa ninyo sa akin. So yung pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa at sa mga kapatid. Ayan. Mga kapatid ang ginamit dito. Ayan. Opo. Kapatid, it's filial. Yung brotherly love na ipapakita ba natin ang ating pag-ibig sa kanila, doon nakikita yung purified na buhay pag tayo'y umiibig. Kung minsan kasi nag-i-expect tayo, kahit na walang expectation, gagawin natin yung pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga kapag tayo na bago, nadalisay ang buhay natin, tama lamang na maranasan natin ang pag-ibig sa isa't isa. Ma-establish natin yung tinatawag na loving relationship sa mga kapatid. At yung loving relationship na ito yung hindi madaling magtampo, hindi madaling magalit, kundi nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman ng iba. Kaya bagamat ang pagkakabanggit ay pilya, Pastor, pero yung ang source niyan, agape pa rin. Pinagmumulan pa rin, walang iba kundi yung agape. Agape. It's divine love pa rin. Yung bumabago nung pag-ibig na yun dahil siya ang unang umibig sa atin, kaya may kapangyarihan tayong umibig dahil binago tayo ng kanyang pag-ibig. At saka sa Diyos nagmumula ang lahat ng pag-ibig. Ngayon,
makikita natin na talagang napakahalaga itong mga tinuturong ito sapagkat ito yung mga paraan kung paano natin matatanggap yung manang ito na hindi nasisira. So kaya anong naiba sa salita na ginamit ni Pedro doon sa salitang pag-ibig? So yung binanggit natin kanina na may napakalaking kinalaman ito sa 4 na salita tungkol sa pag-ibig na ang pagkakagamit ay pilya. Pag-ibigan sa Brotherly, sa mga kapatiran. Yan, sa kapatiran. Oho, na ang pundasyon nito ay walang iba kung hindi ang agape, ang pag-ibig na ginamit ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano natin ipapaliwanag yung konsepto ni Pedro ng tagapagmana ng walang pagkasira? Yan, yung manang walang pagkasira. Tungayan natin ang isang lumang tipang aklat, Pastor. At ito'y paborito nating mga Adventista. Jeremias Kapitulo 7, Daniel Kapitulo 7, hindi po Jeremias. Daniel Kapitulo 7, ang talata ay 18. Sabi dito, ngunit tatanggapin ng mga banal ng katas-taasan ng kaharian at aangkinin ang kaharian magpakailan-kailan paman. Ayan. Ano daw yon? Yung kahariang tatanggapin ng mga maliligtas. Dito sa konteksto ng Daniel, yung mga taong pinag-usig nung Little Horn, ibibigay sila kanila, yung kaharian. Ano yung kaharian na yun? Yung itatayo ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. Dito rin, babaguhin ito at dito ibibigay yung mana na buhay na walang hanggan na titirahan ng mga maliligtas. Oh, napakaganda. Na kung saan ay tanggapin nating lahat itong manang ito na hindi nasisira, na nilalaan ng ating mahal na Panginoong Diyos. Mga ginigiliw namin, napakahalaga na balik-balikan itong pag-aaral na ito. Subalit wala tayong sapat na panahon na maaring gugulin. Pero nakita po natin kung gaano kaganda ang pagkakahanay nitong si Apostol Pedro ng kanyang mga pananalita. Unang-una sa mga Kristiyanong nagkalat, Pastor. Pero hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kundi atin. ito'y para din sa atin. Kaya Pastor, ang iba pang mga bagay na nais ninyong ipaunawa sa ating mga taga-subaybay? So unang-una sa lahat, kagaya ng ating tinalakay, ang Diyos ay nagmamahal at ang mahal niya ay lahat ng tao. At nais niya na ang lahat ay maligtas. Pero ang Diyos ay iginagalang ang ating mga kapasyahan. Gais niyang makita natin yung kaligtasan kanyang ibinibigay sa magitan ng biyaya ng ating Panginoong Yesus. Subalit tayo ang magpapasya kung tatanggapin itong manang ito na walang kasiraan o ating itatakwil ang kanyang iniaalok na kaligtasan. Nasa atin, nasa inyo, ang kapasyahan. Amen. Kaya nga, dito sa ating talakayan, itong mga aral na nakuha natin ay magsisilbing paalala para sa bawat isa sa atin. Tayo ay mga tinubos ng ating Panginoon. Wala siyang pinili. Lahat tayo ay binigyan niya ng karapatan na makatanggap ng kaligtasan. Subalit, ang mananampalataya lamang sa Kanya, ang makararanas lamang ng bagong buhay at makakapamuhay ng naaayon sa karakter ng Panginoong Yesus, ito lamang yung mga taong maaaring tumanggap noong manang hindi nasisira. Kaya nga, purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristo, ang ating pananampalataya ay lalong nagiging matibay at may kabuluhan. At tayong lahat, maaaring tumanggap ng manang iyon na kanyang inihanda kung tayo susunod sa gabay ng banal na Espiritu at pananampalataya sa Kanya. Naku, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating talakayan. Sana po ay maraming mga bagay kayong nakuha. Tayo ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na amin pong matanggap ang inyong pangako sa pagparito ng aming Panginoong Hesus. Subalit habang hinihintay namin ang mapalad na pag-asang ito, nananatili kaming humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay naming ito. Nawa sana'y patuloy ninyo kaming samahan na maging mananagumpay, maranasan namin ang katiyakan ng kaligtasan, na mapanghawakan namin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpalain ninyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito.
bawat isa makaranas ng pagdalisay ng aming mga puso na pinasasakop namin ang aming buhay sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal, muli po kami nag-aanyaya na sana'y patuloy niyo subaybayan ang programang ito sapagkat habang tumatagal ito, lalong gumaganda ang mga itinuturo ni Pedro sa kanyang mga sulat. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma, ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay at nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.